natin yon mga kapatid. Naramdaman natin sa ating mga pagbabasa ng 42, 43, and 44 ng Ezekiel. Makikita natin yung ibang pacing. May mga pagkakataon na nagagalit ang Diyos. Bakit nagagalit ang Diyos, Sister Inda? Bakit? Kasi hinayaan ng Israel na ang mga siwa ng iglesia, ng templo, yung mga foreigners. Yung mga uncircumcised. Pag sinabing uncircumcised noong unang panahon, ang dami natin nakatago kaya hindi na mahirap kasing makita pag nakatago, di ba? So hindi mo alam kung may kausap o ang iba nagdi-dinner. Ang iba naman nanonood ng TV tas nakikinig. We cannot serve two masters at the same time. Yun ang sinasabi ng Panginoon. You cannot. May nakita pa akong isang kapatiran na habang nakikinig ng Bible study, nagpe-Facebook. Nakatago siya, tas nagpe-Facebook. Sino ba ang we can hide from people. But we definitely cannot hide with God. Yun ang sinasabi natin mga kapatid. And mga kapatid, tayo po sa Maranatha, Manila, tayo po ay 42 years na. Hindi na po tayo mga teenager o mga bata na mga 2 years, mga 7 years Kailangan talaga kinakain natin sa main church mga kapatid, talagang matitigas na. Because God is going to expect us some sort of maturity, some sort of growth, fruit. Hindi tayo pwedeng manatili, Brother Rocky, na bata. Kasi may mga bata na may mga Christians na pagka na napansin mo ng konti, magtatampo na siya. Lagi mong aamu-amuin, Sister Inda, huwag kang bumalik ka na sa church. Ganun lang naman si pastor. Ganun lang si pastora. Lagi mong aamuin, lagi papadalhan ng 1 kilong bayabas, bumalik lang sa church. Ang tipong ganyan. Hindi na tayo ganun Wala na tayo sa ganung level, Sister Eva. Amen? Maranatha Ministry, we are now walking now into our 42 years. Malapit na tayo mag-50, mga kapatid. Kaya, again mga kapatid, pag-iingat lang po yun, especially kung yung ating mga Zoom. Tsaka yung mga video. Minsan nagbibihis ka pala, nakabukas na pala yung yung Zoom mo. Ay, nakahubad pala ako. Di, kasi nakabukas yung camera mo. Di ba? Mag-iingat din tayo noon. Kasi hindi mo alam. Kaya minsan, oy, Ate Mile, nagbibihis ka pa. Saraduhan mo muna ang camera. Amen ba mga kapatid? Yun ang problema ng Zoom Kaya mahirap. Wala kang privacy. Amen ba Kanina, Sister Reggie, nakausap ko na po si naka-on. Pero narinig namin ang usapan mo, Sister Reggie. Kung hindi kita pinansin, alam ko ang lahat ng pinag-usapan nyo. Amen ba mga kapatid? Buti kung laging okay ang pag-uusap, paano kung iba? Kaya mga kapatid, yun ang problema ng Zoom Kaya talagang, again, sabi ko nga kina Bishop, kung pwedeng i-record na lang yung kanilang mga, sample, sina Bishop, sina Pastora, may mga recorded na mga sermons. Ganun lang ginagawa ng ibang church Di ba yung Morris natin, since 1980s? Pupunta lang sina Brother Adel, sina Sister Trixie sa Maranatha, Sister Eugenia. Sasaksak lang yung VHS, yung DVD. Yan, Morris Rulo na. Pero si Pastora hindi pumayag, tsaka si Bishop, hindi. Gusto ko talaga, pag nagsalita ako, talagang kita ko talaga sila. Si Bishop talagang gusto niya maagang maaga pa. Sabi ko, Daddy, bakit kayo laging bakit kayo kaaga-aga pa? Ang sermon naman pa ninyo ay 1 oras pa 2 oras. Ay hindi, gusto ko talaga makita. Talagang alam mo yung pipindutin niya yung talagang Eugenia 20. Pipindutin niya, papalakihin niya. Ito kaya ang bahay ni... Ang ganda pala ng bahay ni Sister Eugenia. Ang ganda ng pagkakaarko ng bahay. Ang bahay ni Sister Agnes Novero. Ang ganda ng kortina. Si Bishop ganun ang gusto niya. Ayaw niya nung si Pastora kasi pag tinawag mo doon lang sa lalabas. Ako ganun din ako. Kailan ako tatawagin, doon ako lalabas. May kanya-kanya kaming... Pero, minsan, gusto rin namin talaga makita talaga lahat ng ginagawa ninyo. At mas maganda talaga na talaga nakatuto ka. Hindi yung ang iba, nagsasaing,
Ay, hallelujah. Nako, marinig mo pala, Sister Inda. Nagtitilamsi ka ng mantika. Yung pala na may nagluluto. Ang iba naman ay nag-a-attend sa Bible study, may mumu pa din Sister Sarah. Eh, saan ka gagaling? Eh, ba't may mumu pa din? Amen ba, mga kapatid? So, mag-iingat kayo, mga kapatid. Kaya bago ako marap ng Zoom, Sister Agnes Novero, kailangan titingnan mo muna mukha mo sa salamin. Tingnan mo. Baka mamaya punong-puno ng mantika din. Yan ang ulam mo ay sa longganisa ho. Ay di kakadaming mantika, Sister Eugenia. Amen ba, mga kapatid? Because, you see, makikita natin dito, mga kapatid, pag-aaralan natin yan. May mga turo ang Panginoon about, for example, ang mga priest. Magsimula tayo. Ezekiel 42. Hindi ko nalalahatin. Pumili na lang ako ng mga verses talaga na pwede nating pagsalusaluhan. Maraming salamat, Panginoon, sa araw pong ito na ibinigay mo sa amin. Panginoon, tulungan mo kami na maunawaan namin ang iyong mga salita. Panginoon, sa amin pong mga nagawang hindi maganda, Panginoon, na salita, na isip, sa gawa, Panginoon, patawarin mo po kami. Gawin mo po kami, Panginoon, karapat-dapat at banal, kaakit-akit, mabangong samyo para sa iyo, Panginoon. Sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon, ay karunungan lamang ng Diyos ang aming mapag-aralan, ang aming matunghayan, ang aming marinig. Samahan mo kami, Panginoon, sa kalagitnaan ito sa aming gawain. Bagamat kami po, Panginoon, ay thousands of miles away from each other. But Lord, we believe that you are in the midst of us. In Jesus' name, Amen. Ezekiel 42, verse 13. Ang sabi rito, mga kapatid, the holy chambers to the north and the south. Then he said to me, the north chambers and the south chambers, which are the opposite, the separating courtyard, are the holy chambers where the priests who approach the Lord shall eat the most holy offerings. There they shall lay the most holy offerings, the grain offering, the sin offering, and the trespass offering. So magkaiba pa yung sin offering, Sister Inda, magkaiba pa yung trespass offering. Di ba pag nagdadasal tayo, nagnanalangin tayo ng ating Our Father. Meron ako niyan sa aking computer table. Ang sabi ng Panginoon dito, and forgive us our trespasses. So iba pa yung sin, iba pa yung trespass offering. Yung trespassing kasi, Sister Inda, again, ipaliwanag ko ito last time, pero sa mga hindi nakarinig, ay ito yung pagtungtong natin o pagpasok natin sa isang lugar na hindi tayo invited at hindi natin pag-aari. By the way, binabati ko muna ang ating mga viewers, mga kapatid. Marami tayong mga bago ngayon dito, hindi ko kilala. May nakita ko na Sister Dalia Guliman, Farah, si Sister, yata ito, si Ate Paraluman, hindi ko alam kung ito ngayon. Sino pa yung bago natin? Sister Michi, yan, kilala ko yan. Sister Rosita Perlado, si Tutoy Sean, kilala ko na yung mga yan. Pero, kung may mga bago, Sister Eva, pakibati sila. Alam mo ba, minsan ay in-interview ako ng, sino ba yun? Nagpipreach ako ganito, Sister Sarah. May isa ba namang kapatid na, Pastor, paki-shout out. Anong shout out? Ano kala mo rito? FM station? Paki-shout out. Parang, ginawa pa akong FM station. Kapatid, sabi ko, kapatid, aray Bible study ha. Aray Sunday service. Hindi ito, wala ako sa student canteen o wala ako sa mga show. Amen. Pero binabati natin, mga kapatid. Welcome po sa mga bago nag-attend, sa ating mga kapatid all over the world. I think ang binati lang ni Sister Eva kanina ay mga taga Maynila. Nagtatampo ang mga taga UK, Italy, Qatar, Jordan. Yan, meron pa ritong ibang bansa. May mga taga ibang bansa tayo, mga kapatid, na minsan din na natin sila nakikilala. Amen. Now, ito, mga kapatid, yung gusto kong sabihin. When the priests enter them, they shall not go out of the holy chamber into the outer court, but there they shall leave their garments. Kaya ang mga saserdote
o ang tawag natin ngayon sa ating colloquial term, mga pare o mga minister, mga pastors o bishops, meron silang special garments. Amen? Nung unang panahon, talagang meron silang mga isinusuot. But they shall not go out of the holy chamber into the outer court. But there they shall leave their garments in which they minister, for they are holy. So makita mo, Sister Inda, yung mga saserdote, yung mga priests, yung mga tawag na natin yung mga pastors and the Levites na tinatawag, they wear special garments. Kaya kita mo sa ating mga, kaya ako palagi tinuturo ko rin yan sa ating continual pastoral developments, sa ating mga pastors and mga teachers, maganda, meron talaga tayong disente. Amen ba? Disente. Barong, maganda yan. Kasi may mga nakikita akong pastor, talagang may plunging neckline, pastora, tapos kaya pag nakikinig ang mga sino magtuturo? Nako, yung sexy pastora. Ay nako, ay gan titingnan na lang ng tao, ay yung ganun na laang na figura. Amen ba? Hindi kailangang makita yon. Kailangan lagi. Kaya makikita mo, Sister Zara, mas prepare ng Maranatha, mas prepare natin may uniform ang church. Bakit kailangan ng uniform, Sister Milen? Kasi kung wala tayong uniform, Sister Eugenia, pagandahan, pataasan ng suot, pagandahan ng suot. Ay, ang suot ni Maricho, matagal na, kupas na. Eh ikaw na nakakabili ng magandang uniform, Sister Charmaine, magandang suot mo dahil nakakabili ka. Ngayon, yung attention ng taong nakikinig, nasa sayo. Ang ganda ng suot ni Charmaine. Siguro Zara yon o kaya siguro Mango. Eh yung iba, duhat lang binili, hindi Mango. Amen ba, mga kapatid? Kaya gusto ng Panginoon, Sister Agnes, may uniform para wala ang mukha ng tao dun sa mga nagpe-perform sa altar. Kaya napapansin mo palagi sa mga dance, sa mga pageant, di ba? Yung back up puti. Yung talagang pinakasentro, yung nasa gitna, nakapula o ibang kulay, para nag-i-stand out. Ayaw ng Panginoon ng ganon. All the glory, Sister Inda, must belong to God. Sa Kanya lang ang kapurihan, sa Kanya lang ang kalwalatian. Wala sa atin. Ganon din kami mga nasa ministry, nasa pagtuturo, we have a special garments. Kaya minsan tatanungin mo rin yung mga logicality, yung rationality ng mga tao. Ay, hindi naman tinitingnan ng Diyos ang suot. In some way, pwede mo naman sabihin nga yun. Siyempre, hindi naman tayo, hindi kaya ata nagpalit ng damit, o hindi kaya wala ka na yata ng damit. In a way, pwede natin tanggapin, but hindi pwedeng whole truth yun eh. Hindi lahat ay tama. Minsan, tinitingnan ng Diyos. Kaya minsan, pag mag-a-attend tayo ng church, pupunta tayo ng gawain, ang imimit natin ay hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, kataas-taasan Diyos. Kailangan mag-aayos tayo. Hindi pwedeng, Sister Princess ang kagagaling, ako galing sa Bawan, ako'y namalengke. Ako'y bumili ng mga isda sa palengke, kaya ang iba nagpupunta ng church, amoy isda. Ay hindi nga namimili ang Panginoon, pero alam mo minsan, Sister Eva, at ito ay itinuro sa akin ni Pastora. Tingnan mo ito, Sister Pressy. Kapag mga kapatid, tayo ay real talk ha. Ito naman ay atin, tayo naman nagbabayad nitong Zoom na ito. Hindi naman ito subsidy ng government. Amen? Kaya pwede tayo magpakatotoo din eh. Sister Inda, pag hindi tayo nagpapalit ng ating inner wear, ng ating undies, tas magpunta ka ng church, subukan mo lang yon. Bagamat, nagpunta ka sa throne, nagpunta ka sa grace, nagpunta ka sa gawain ng Panginoon. But because what you're wearing, wala naman nakakaalam eh. Wala naman nakakakita. Nabutas arang aking medyas.
Di kaya ang ibang mga matatanda, hindi nagpapalit ng medyas kasi daw, Sister Sara, sample, ako, Sister Eva, basta ang medyas ko nabutasan, yung kahit isang pinakamaliit na butas, tatapon ko yan. Basta may butas. Si Pastora, basta may pingas, nakaunti yung plato. Kasi ang iba sa atin talagang hinihintay na babasag yung plato eh. Di ka mga kapatid. Sister Inda, nakikita mo, yung plato, pag hindi napipingasan, pag yung hindi nababasag, hindi pinapalitan. Kahit may pingas. Ay mga kapatid, wag mo ihahain kay pastor at kay bishop yan. Hindi niya iinuman. Sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Because, at ang mga tao, pag may yung medyas, wala naman daw nakakakita, Sister Agnes Novero. Ay, nakasapatos naman ako wala naman nakakaalam ang butas. Oo nga, wala nakakaalam, Sister Sara. Ang nakakaalam, ikaw, na nagsusuro. Kaya pag tayo mo sa una, Sister Belen, sample lang, stocking mo may runs. Itatago mo hihigitin mo ng pagkataas-taas dahil wala naman nakakakita eh. Sister Presi, natatawa Sister Presi. Ano mga kapatid, real talk tayo din eh. Abay, si Sister Belen, sinasabi ni Sister Belen, may mga kapatiran daw tayo ni elders na, abay kapatid, ang iyong stocking ay may run. Hindi ko alam kung tama, run or runs, whatever it is, but alam nyo na ang ibig sabihin ko. Pag may ganon, may runs, palitan mo. Bakit? Wala nakakakita, pero Sister Belen, pag tayo mo sa unahan, wala kang confidence. Bumababa ang confidence level mo because something is wrong to what you're wearing. Kaya sabi ng Panginoon, pinapahubad, they shall put on other garments. Magkaiba ang sinusuot para ng mga saserdote sa paglilingkod sa Diyos, sa pagpunta nila doon sa tabernakulo o yung altar o yung most holy place. Kasi magkakaiba yan mga kapatid eh. Kaya makikita mo, Sister Inda, na meron mga different places. Sa tabernacle ng Panginoon, may 3 places. Outer court, holy place, and the most holy place. Yung outer court, nandun yung masses. Nandun yung mga tao sa outer court, sa outer courtyard. Pero sa holy place, and to the most holy place, may mga barrier yan. May mga division. Hindi ka pwedeng, ang mga tao hindi pwedeng pumunta ng holy place at saka ng most holy place. Yung mga high priest, minsan once a year lang sila. Sister Inda. Yung mga high priest, once a year lang silang pupunta at ang ginagawa nila dyan, Sister Sara, yung mga high priest ng unang panahon na, tinatalian nila ng parang mga tibuli, yung mga tililing, tililing, tililing. Sister Inda, bakit tinatalian nila ang paa ng saserdote? Pagpasok sa most holy place, and something is wrong with the high priest, pag bumagsak, pag tumililing yung tibuli, tililing, patay na yung priest. Either pinatay ng Diyos o namatay. Hindi natin alam. Kaya ang gagawin ng mga tao para hindi makapasok sa holy place, sa most holy place, hihilahin na lang nila yung tali, yung lubid na may tililing. Napaka-delicate ng paglilingkod sa Diyos. Noong unang panahon hindi basta ang makapunta sa altar. Kaya kahit naman hanggang ngayon sa ating main church, hindi ka basta-basta nakakapunta talaga dun sa pinakamataas. At maganda rin mga kapatid na meron tayong ganung mga restrictions. Bakit? Para maalam natin kung paano igalang. Alam natin kung paano gumalang sa mga banal na bagay ng Diyos. Dapat alam natin yun. Magpatuloy tayo mga kapatid. Now, ang sabi rito mga kapatid sa Ezekiel 42:13-14, the holy chambers where the priests who approach the Lord shall eat, makinig kayo mga kapatid, shall eat the most holy offerings. May mga nagtatanong, Pastor, saan po napupunta ang mga ino-offering namin? Magkano ba ang binigay mo kapatid? Nakikita ko naman ang inilalagay mo naman sa offering box, $2 eh. Kung baka alam mo magtataka ka pa nga, Sister Melen Alam ko sino yung matanong, Sister Inda, yun yung mga hindi nag-o-offering, at mga mababang offering, at minsan ay panakanak ang mag-offering. So, sino pa yung mga pala?
Kasi na yung mga palatanong, siya yung maurirat. Pero, Sister Sarah, sabi ng Panginoon sa Book of Ezekiel, chapter 42, the holy chambers, and this is the Word of God. Amen ba mga kapatid? Ito yung sinasabi ko sa inyo na ito ang salita ng Panginoon. Diyos ang nagsasalita. The priest, mga kapatid, meron silang karapatang kumain ng mga offering. Anong gusto mong gawin, Sister Inda? Alam mo yun, anong gusto mo, Sister Presi? Alam mo yung offering na parang, no November 1, magdadala tayo ng pagkain kay Mami kasi paborito niya cake at saka adobo. Magdala ka sa libingan, Sister Inda. Alam mo yung mga, ano paborito ng Mami mo? Ay, naku, mahilig yan sa coke. Magdadala ng coke, magdadala ng cake, magdadala ng mga ulam, magdadala ng kanin. Amen ba? Ano i-expect mo? Mabubuhay ang mga namatay nating mga mahal sa buhay para kainin yan? Ay, nabawasan. Mahilig talaga si Mami sa coke. Kaya si Chelsea, ang ginagawa niya, Sister Inda, alam mo yung anak ko si Chelsea, bata pa 5 years old, 6 years old. Daddy, I'll put this into Lola's picture. Tapos kinabukasan, pagising niya, Daddy, look, the cake is gone. Eh, sino kumain ka ako niyan? Anak, either ang kumain yan, mami mo, o kaya ang daga. Kasi nawala. Hindi naman mabubuhay ang patay. Amen ba mga kapatid? Ang sinasabi ko rito, Sister Inda, may karapatan ang mga nasa paglilingkod na kumain ng offering. Anong gagawin natin? Kaya makikita mo rito, Sister Eugenia, correlated to Malakay 3:10, ang sabi ng Panginoon, dalhin mo ang 10 bahagi ng iyong mga kinikita upang may makain sa aking tahanan. Sino kakain noon? Sister Agnes, alam naman kapitbahay, pakain ni Pastora. Sige, mga kapitbahay rin, i-offering ang Maranatha, kumain kayo din eh. Hayaan mong ang kumain yan ay mga saserdote nasa paglilingkod. The priest had the right to eat of certain things, of certain offerings. And we are commanded, minister must eat. Kapag hindi namin kinain yan, hindi namin ginastos, o hindi napakinabangan, unang-una, tatandaan natin, may mga minister, may mga nasa paglilingkod, o nasa Levites. Yung mga Levites kasi yan yung nasa paglilingkod na walang mga trabaho. Walang trabaho. Kung wala silang trabaho, tungkulin ng iglesia na pakainin ang pastor. Amen ba mga kapatid? Kailangan kumakain sila. Hindi naman pwedeng nakikinig lang tayo ng salita ng Diyos tapos hindi mo pakakainin yung pastor. Kaya nga ang ibig sabihin ng pastor, Sister Inda, P, pray for your pastor. Kailangan namin yung prayer. A, assist your pastor. Ano pa? S, serve your pastor. Yung T, ang pinakamahalaga dyan, Sister Sarah. T, treat your pastor. Ano yung treat? Pastor Saldi, ay tayo meron din tayo mag-Jollibee din i-treat mo. I-treat mo talaga ang pastor. Hindi yung gusto lang natin lagi makinig, pero ayaw naman natin pakainin ng mga pastor natin. Paano sila mabubuhay? May katawan din sila. Amen ba? At kami mga kapatid, ako, si Bishop, si Pastora, pag kumikita sila, may mga padala kami. Kasi pinapadalan pa rin namin sila Pinapadala namin sila. Para din siyempre, kaligayahan ko rin bilang anak na magpadala. Hindi ko sinasabing kailangan nila, pero nagpapadala ako. At nag-o-offering din ako, Sister Eva ha. Hindi yung porke, ay, pastor ni sa pastor doon, hindi nag-o-offering. No. Nag-o-offering din ako. Nagtatights ako. Ginagawa kong lahat. Pero ang gusto kong sabihin dito mga kapatid, hayaan ninyo na mga pastor natin na nasa paglilingkod ay kumain ng mga handog. Para naman, anong gagawin natin dyan? Masama na lang, nakikita mo si Bishop at si Pastora na nakabili ng jumbo jet. Nakasagay sa business class. Alam mo, parang si Mami Junicia.
naka-business class daw siya, ay wala naman daw siyang business. Amen ba mga kapatid? Hayaan mong, sinasabi naman ni Prophet Ezekiel, the holy chambers were the priests who approached the Lord kasi sila ang nagdadala ng inyong mga problema. Amen ba, Sister Inda, Pastora? Ako po may problema. Ano kang problema mo? Ako po ganito, ganito, ganito. Ay, sa akin na. Ipapanalangin kita. Sila ngayon ang lalapit sa Panginoon. Oh, bakit? Bagamat pwede tayo manalangin sa Lord ng diretso, pero marami pa rin sa mga members ang naniniwala na pag si pastor, si bishop ang nanalangin ay mas malakas. Amen ba? Hindi ko alam kung but it works. It works. Pag nakarinig ka ng mga preaching, ng mga magagandang turo, nabusog ka, ang iyong spiritual na buhay, napagpala ka ng Panginoon, edi pagpalain mo naman yung nagtuturo sa'yo, nagpapakain sa'yo. Hindi yung kabig ka lang ng kabig, kahig ka ng kahig, hindi ka nagbibigay. Kaya hayaan mo, may mga nagbibigay pa rito, Sister Pastora Marilu, alam mo yung mga tao na, Pastor, alam mo yung parang tipong nag-o-offering, Sister Sarah, tapos parang paluwagan, parang, anong kala nyo rito, oo? Pag nagbigay, parang akala nila, nagtatanong. Pag nagbigay ka sa Lord, wala ka nang itatanong. Huwag ka na magtatanong. At kung magtatanong ka, huwag ka na magbigay. Kasi sabi ng Panginoon, Sister Eva, pag nagbigay ka sa Panginoon, kailangan may joy, may cheerful heart. Hindi yung, pag nagbigay ka sa Lord, naku, isipin ko, magkano kaya ang i-offering ko dito ngayon? Parang ayong pandumukot. Kailangan cheerful. At pag cheerful ka, masaya ka nagbibigay, wala kang pagtatanong at pag-aalinlangan. Mga kapatid. Walang pag-aalinlangan. Ayaw ko na lang magsabi ng offering ko, mga kapatid. Dahil ayaw ko maging sentro yun ng Pero when the business earned, you see mga kapatid, ang ating offering, sabi ko nga sa inyo, nagpapakilala yan ng pag-ibig sa Diyos. How you give and what you give and how much you give determines the level of faith, the level of love to God. At ako, hindi ko tinatanong yun. Ako nga, gusto ko pa nga yun na Sister Linda, kung ako ang, kabagay, magkakaiba tayo ng, alam niyo yan, buhay. Ako, nasa ganitong profession. Hindi ko na sinasabing, mas magaling ako sa inyo. Pero hindi. Mas gusto ko palagi na, yung aking mga pastors, sina bishop, sina pastora, yung ating mga pastor sa church, gusto kong kumakain sila. Ikaw ba, Sister Inda, di ba, sapon nagbigay ka sa akin ng damit? Di ba, gusto mo, Pastor, ba't naman di mo sinusuot yung damit na ibinigay ko sa'yo? Bakit naman nakikita ko suot ni Sister Rose Ann yung ibinigay ko sa'yo? Magagalit ka sa akin kasi ang ginawa ko, ibinigay ko yung bigay mo sa... May mga ganyan Pag Pasko, ang gift na marireceive mo, galing din sa gift ng iba. Ayaw ko ng ganun. Pag ibinigay mo sa akin yung gift na yan, Sister Agnes Novero, susuotin ko. Hindi ko ipamimigay. Ako ganun din. Pag nagbigay tayo sa Lord, hayaan mo kainin nila. Hayaan mo mapakinabangan. Ang sabi ng Malakay 3:10, subukin nyo ako. Kaya Sister Eugenia, pag nagtatights tayo, wag mo sasabihin sa pastor na, bakit walang bumabalik sa akin? Bakit wala akong ganansya? Wala naman akong tinutubo, walang balik sa akin. Sabi ng Panginoon, Malakay 3:10, Sister Eugenia, subukin mo ako. Ang sabi ng Diyos, subukin mo siya. Huwag mong tanungin si pastor. Tanungin mo ang Diyos. Bakit hindi ka pa kumikita? Hindi ka pa bumabalik? Baka malapit na ang harvest. Pero ang gusto kong ipaano dito mga kapatid, ang mga pastor natin, ang ating mga leaders, may karapatang kumain ng ating mga handog. Hayaan mo yun. Hindi mo na trabahong magtanong sa Diyos. Hindi ito paluwagan. Kung gusto mo ng paluwagan, maghanap ka ng paluwagan, doon kakikita.
Amen ba? Pero narinig natin yan mga kapatid, that they have the right to eat of certain offerings. At makikita naman ninyo, ang ating church, 42 years na. Tingnan mo mga kasabayan nating church. Ang ibang mga pastor natin, pag tingnan mo buhay ng mga, tingnan mo yung buhay ng mga, ang JIL, I think 37, 38 eh. Ed Lapis, 1985. Maranatha, 1980. Naging simple lang ang pamumuhay, payak ang pamumuhay ng ating mga tagapanguna. Na kung sa iba-ibang mga contemporary yung kasabay nila, sobrang yaman na nila. Pero hindi. Hindi tayo nagpayaman. Simple lang tayo. Hindi tayo nangaharang ng mga sasakyan. Alam mo yung pagpiesta, Sister Presi? Pagpiesta ng ganitong bayan, Sister, mga harang ng mga tali. Oy! Magbigay kayo din may piyesta. Wala tayong ganon. Wala tayong, meron pang mga bagong pastors ngayon na narinig ko, Sister Eva, na, I will pray for you. Ganun sabi nila. But you have to send $950 each one of you. Meron pang toka ha. Bago kayo pag-pray, kailangan may amount. $950 at 9 o'clock, 9:50 a.m. You will receive the blessing from the Lord. For just $950, you will receive a Bible. Papadalang kanya ng Bible. For $950, lahat yun. Hindi tayo nagtuturo ng gano'n. Ang tinuturo natin, lahat nakasulat lang sa Bible. Wala tayong itinuturong ibang mga teachings. Bagamat hindi natin sila pwedeng sabihan kung bakit. Pero that's how they run. Pero itong sasabihin ko sa inyo mga kapatid, kung nagpayaman ang ating mga tagapanguna, kita ninyo mga kapatid, ang yaman. Pero hanggang ngayon, kami magkakapatid, sumusuporta kami sa aming magulang. Kaya pag naalala ko na sample, Sister Eugenia, sample, kahit anong ginagawa ko, naalala ko na yan, sample. Basta nagdadrive ako o may ginagawa ako, tapos naalala ko na agad si Pastor at si Bishop, oops. Basta nagpaalala na sa akin yan, Sister Agnes, naalala ko na, sabihin, kailangan na ni Mami ng pera. Mami, nagpadala na ako, ito ang Western Union number, 1, 2, 3, 4, 5. Naku, Panginoon, anak ko, talagang purihin ang Panginoon, talagang ikaw ay gamit. Alam mo yung, Mami, nagpadala na ako ng $200, $100. Naku, Panginoon, makakabili na kami ng isang salop na bigas din sa Amerika. Kaya kayo mga anak, kahit ang inyong mga magulang ay mayayaman na at malalaki na at wala din mga kapatid, isang kaligayahan sa atin, tayong mga anak, tayo nasa church, tayo ay mga anak ng ating mga bishop, siyempre sila nagpapakain sa atin. Maging kaligayahan natin kumakain sila ng ating mga handog. At kita naman ninyo ang pamumuhay nila. Wala ka namang mababalita ang pastor. Si pastor, nagkakasino o nag-online sabong. Wala namang ganun. Ginagamit din naman niya. Amen ba? Minsan nagpunta ako ng Amerika Sister Eugenia, Sister Inda. Sinurprise ko si Bishop. Hindi ko sinabing darating ako ng Amerika. Katok ako. Who's that? Sabi niya, pizza delivery. Pero ang layo ng Amerika sa London For me to arrive, and nag-taxi pa kami, siguro mga 2 oras yata ang taxi namin ni Sister May. From airport to their place, mga 1 hour, 1 hour and a half. Bakit ako pumunta doon, Sister Inda? Ibinili ko si Bishop ng reclining chair. Reclining chair. Bakit ko sinasabi yan mga kapatid? Kasi kung sila may pera, madali nilang bilhin ang gusto nila They don't need our support. Pero hanggang ngayon, nagpapadala kami. Kasi may pangangailangan sila Maaaring sabi ko, ma'am, makakabili ka na ng bagong lipstick, makakabili ka na ng bagong isang bag na maliit.
Kaligayahan ko mga kapatid na magpakain. At kayo, ganun din. Sabi ng Panginoon, Sister Agnes, ang sino man sa inyo magbigay ng isang basong tubig sa aking mga alagad. Sino ba yung mga binibigyan natin? Di ba mga alagad ng Diyos yan? Ay hindi mawawala ng ganti. Sister Presi, those are the words of God. Si Jesus ang nagsasabi. Hindi si Pablo, hindi si Pedro. Jesus. Hindi kayo mawawala ng ganti. Ibabalik sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw pa. Amen ba, Sister Inda? Nagpapadala ko ng $100, $150, $200. Pag medyo may kita-kita ng kaunti pa, dadagdagan ko pa ng $50. Hindi lang tubig. Mabibili noon. Baka makabili pa siya ng hamburger, Sister Rose Ann. Makabili pa siya ng kaunting mga kung anong maluluto. Kaya mga kapatid, may mga tao kasi mapalatanong kung saan napupunta. Hayaan mo na sila bahala na sila kung saan man nila inililid ng Panginoon, kung saan nila gagawin nyo sa ministry ng ganito, sa international ministry, sa pagpapagawa ng church, butas ang sulo, butas ang bubong ng Cebu, butas ang pader ng Coral ni Bacal. Ano natin? Hindi man kayo nakakahayo, pero yung ating mga offering, yung ating mga handog sa Panginoon, ginagamit ng Panginoon. Humahayo ang ating resources. Amen ba? Mga kapatid, jump to tayo sa Ezekiel 43. Ezekiel 43 mga kapatid. Now ito naman mga kapatid, yung Ezekiel 43, this was about the glory of God that comes to the temple of Ezekiel. Yung kaluwalhatian ng Panginoon dumating sa templo ni Ezekiel. Ezekiel 43 verse 1. Afterward, he brought me to the gate that faces toward the east. And behold, you see, Sister Agnes Novero, pag sinabing behold, ibig sabihin, you see. See the glory of the God of Israel came from the way of the east. His voice was like the sound of many waters, and the earth shone with His glory. Yung kaluwalhatian ng Panginoon ay dumako, bumaba sa templo ni Ezekiel. At yun gusto natin mga kapatid. Gusto palagi natin mga kapatid na yung kaluwalhatian ng Panginoon kasama natin. Importante yun Marami nagsisimula ng simba, marami nagsisimula ng iglesia. I think naikwento ito sa akin ni Bishop at saka ni Pastora na parang may mga ibang baryo sa atin sa Lemery. Nagsabi ba naman sa atin na Sister Lady Ruth, sabi ba kay Bishop, Lino, yung simbahan ninyo, magpapagawa din ako niya sa Silangan. Nagpagawa sa Sinisian East. Kasi ang Maranatha, Sinisian West. May mayaman na taga ibang lugar, ibang baryo, na sabi, magpapagawa ako niya sa Sinisian East. Kaya ko rin yung ginagawa mo. Kaya ko rin daw. Siguro mga 1980, 1990s yan. Kaya ko rin. Nagpagawa nga. Tapos nag-imbita ng mga pastor. Sa awa ng Diyos, Sister Agnes Novero, mga 2 linggo, 3 linggo, tumagal yata naman ng 1 buwan daw. After 1 buwan, wala na. Bakit? Wala ang glory ng Diyos. You can copycat. Pero tama ang kanta Sister Sarah. It's not the song. It's the singer. Pwede mong kantahin yung I Did It My Way. Pero iba talaga pag kinanta ni Frank Sinatra. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-duplicate. Pwede kang manggaya. Pero yung presensya ng Panginoon, mahirap po sa mapababa. Amen. Di ba noon yung mga mahiko, yung mga magician, ginagaya nila yung mga propeta, nakakabag-magic sila, nakakaganon.
Pero nung dumating na yung talagang substantive, hindi nila kayang gawin yung ginagawa ng propeta. Bakit? Natatandaan mo, Sister Sarah, yung bumibili ng, sabi ng isang tao, sabi ng isang magician, pwede bang bilhin ko yung meron kayo? Magkano ba yan? Sabi ng isang magician, isang sorcerer, pwede bang bumili ako niyan? Sabi ng mga apostoles ni Jesus, hindi ito nabibili. Itong salita ng Diyos, hindi mo ito pwedeng bilhin. Kasi, anointing to ng Panginoon. Glory ito ng Diyos. Hindi mo kayang bilhin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kailangan mo talaga isang mapababa. Kaya kita mo palagi, ang kanta natin palagi, Sister Eva, sa ating mga awit, lagi natin kinakanta yung, Come Holy Spirit. That is a form of inviting the Holy Spirit to come down and be a part in the midst of the congregation. Yung pagbaba, mahalaga yun eh. Hindi mo pwedeng bilhin yun. Hindi mo pwedeng bula-bulahin. Amen ba mga kapatid? Now, jump ang mga kapatid tayo sa verse 10 to 12. Ito ang sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Ezekiel, describe the temple to the house of Israel. Describe the temple to the house of Israel, that they may be ashamed of their iniquities. Basahin natin sa Tagalog mga kapatid. Ezekiel 43, verse 10 to 12. Ezekiel 43. Verse 10 to 12. Sinabi ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao. Bakit lang sinasabi ng Panginoon ganun? Sarah May, anak ng tao. Milen Recalde, anak ng tao. God wants you to know that without Him, you are a limited species. Pinapalab siya ng Panginoon, tao ka lang. Amen? You are just mortal man. Without me. Sabi ng Panginoon, without me as a sovereign God who created the universe, who plunged the stars in the outer space, you are nothing. Kaya ipinaparamdam ng Panginoon kay Ezekiel, anak ng tao. Ipaliwanag mo sa sambahayan ni Israel ang kaayusan ng templong ito. Kaya mahalaga, kaya mapapansin nyo mga kapatid, natatandaan mo no, nung unang panahon, Sister Eva, Brother Rocky, pag Sabado, tayo ay nagbubule. Amen ba? Naglilinis tayo ng simbahan, naglilinis tayo ng church. Natatandaan mo, pag Sabado ng hapon, Sister Milen, wala na kayong ginawa kundi paikot-ikot, palinis dito, linis doon. Talagang masaya-masaya kami noon. Yung mga taga-London, mga kapatid, yan po ay ginagawa namin. Noong mga 1985, 1986, o 1990s, pag Sabado ng hapon, basta Sabado na yan, pag umaga, practice na yan ng mga children's choir, hapon, choir na yan, hanggang gabi na yan. Ang saya-saya, simple ang buhay natin noon. Diba? Bakit? Mahalaga mga kapatid na ang templo ng Diyos ay maayos. Again, hindi naman natin tinitingnan yung ganda ng church, pero mahalaga ang maayos. Maganda yung malinis. Parang yung damit, Sister Inda. Yung damit natin, hindi kailangan laging bago. Pero kailangan laging malinis. Ganun lang dapat. Malinis. Malaging malinis eh. Kita mo, Sister Charmaine, anong sabi ng salawikain natin? Cleanliness is next to godliness. Pag malinis ang bahay, ay nandiyan ang Diyos. Amen ba? Makikilala mo ang bahay, kaya mga kapatid, sasabihin ko sa inyo ha, pag nag-imbita kayo sa akin, lalo ako mga kapatid, ako napaka-mitikuloso ko sa toilet. Hindi sa akin pa pwede mga kapatid ang mabahong toilet, yung toilet na nga amoy ihi pa. Pwede ka makabili ng muriatic acid, mga kapatid. Pwede ka maglinis-linis ng konti. Makikilala mo raw ang bahay, Sister Sarah, sa toilet. Sa aparador.
Pag tinignan mo ang aparador, Brother Rocky, tapos parang hinalukay sa ukay-ukay ang bahay. Amen ba mga kapatid? Alam mo yung cabinet, yung aparador, naku talagang kami nagpapalinis ng bahay. Kahit dito sa London, nagpapalinis ako ng bahay. Ngayon, may cleaner ako, buong araw. Pinapalinis ko ang bahay ko. Gusto ko maayos yung pagkakapatas ng damit. Kasi ako, pag kumuha ng damit ko, naku, mamadali ako. Siyempre, gulo-gulo na siya, Sister Eva. Oh, kaya may naglilinis. Ganon din kayo mga kapatid, kailangan maging malinis. Linisan ng toilet, mabango kung kailangan, makabili ng kaunting mansanas, tapos hatiin na lang kung wala kayong air freshener. Alam mo yung Sister Press yung mansanas? Alam mo yung mansanas, pag nabubulok, pag yung natutuyo na siya, nagiging air freshener. Amen ba mga kapatid? Ganon yung sinasabi ng Panginoon. Kailangan malinis. Kailangan maayos ang templo. Nagpunta kami ni Pastora dati sa isang church. Tapos pagtingin ni Pastora, Sister Eva, alam mo yung kanyang upuan niya, di ba upuan, usually ang chair, 4 na paa. Yung upuan niya, Sister Inda, ang napatapat kay Pastora, yung tatatlo ang paa. Eh di pag gumanong ka, di maliligwa ka. Sabi ni Pastora, ano ka naman naring siya? Are, ba't tatatlo paa na re? Nasaan ka isang paa dito? Eh yung plastic na yung parang may, ano ba tawag ng monoblock, eh wala ang isang pa. Sabi ko, mami, ano nang gamitin mo? Pagtingin pa ni Pastora ng gano'n sa church, ay bakit gabutas yung kisame yun? Ba't hindi may pagawa? Ang gusto, Sister Sara, ng Panginoon, maayos ang kanyang iglesia. Kaya kita pag nabasa mo Hagay, kaya mga kapatid, importante na dapat pag nagbabasa ka ng Bible, dapat widely reader ka eh. Dapat wide ang knowledge mo about the Bible. Sister Para Luman ba yan? Kita mo, basta na nag-automatic itong sun na ito eh. Sister Para, narinig naman ng usapan mo din eh. Sister Reggie, paki-quiet please. Sister Reggie. Nako, baka naman ang ating yung ating host iwala din yata din eh. Ayan. Kaya dapat ang host, Sister Reggie, pag hindi mo kayang i-host, ipasa mo kay Sister Eva. Para mga kapatid, para lagi tayo may dalawang host, hindi pwedeng ikaw lang. Dahil marami kang ginagawa, lalo na may bata ka. So, nasaan ako kapatid? Yun ang problema pagka nawawala tayo. Ang sabi nito mga kapatid is, yan, Sister Para, ikaw na naman. Basta na nag-on to na mga kapatid. Kailangan mga kapatid na may paliwanag mo sa sambahayan ni Israel ang kaayusan ng templong ito upang, yan, Sister Eugenia. You see, gusto ng Panginoon, Brother Rocky, kaya pag binasa mo ang book of Haggai, yung book ng Haggai, pag binasa mo ang book ni Hosea, ang book ni Malakay, pag binasa mo yan, Sister Milen, makikita mo tatampo ang Diyos. Bakit? Sabi ng Panginoon, yung bahay nyo gaganda. Yung bahay nyo ang tataas. Maganda mga muebles, may bakod. Pero sabi ng Panginoon, tingnan mo ang bahay ko. Sister Linda, nakita mo yun? Nabasa mo na ba yun? Sabi ng Panginoon, tingnan mo yung bahay ko. Wasak. Yun ang sinasabi ko mga kapatid. Ayaw ng Panginoon na yung bahay natin gaganda, may marmol, may ganito mang kortina, tapos yung bahay ng Diyos sira. Hindi balance eh. Nagkakaroon ng unjust. Nagkakaroon ng injustice. Walang katarungan. Bakit? Wasak ang bahay ng Panginoon, pero yung bahay mo maganda. Ayaw ng Diyos ng ganun. Ang gusto lagi ng Panginoon, Sister Inda, maayos ang kanyang templo. Kasi hindi mo pwedeng papasukin ng Diyos dyan. Mabaho, madilim, butas ang bubong. Ang silya mo, monoblock, putol-putol ang paa. Sinong uupo dyan? Ganon din tayo. Gusto ng Panginoon, malinis tayo. Hindi man natin mabuksan ang ating puso para linisin, pero at least man lang sa ating mga damit, maging malinis tayo. Kasi pag maganda ang suot mo,
Hindi man maganda, wag natin sabihin maganda kasi baka mamaya, sabi ni pastor, dapat branded ang ating mga suot, dapat hindi tayo bumibili sa baklaran o sa tutuban. Hindi ganoon, mga kapatid. Ang mahalaga, Sister Eva, kasi pag malinis ka, yung sample, nakatoothbrush ka, naka-makeup ka ng konti, nakaligo ka, humarap ka sa Panginoon, Sister Sarah, nakukuha mo. Di maayos ang ano mo, maayos ang presentation mo sa Lord. Amen ba? So yun ang sinasabi ng Panginoon dito, mga kapatid. Dito sa sinasabi ng Panginoon, upang sila ay mahiya. Sabi ng Panginoon dito. Sinasabi ng Panginoon na upang sila ay mahiya. Upang mahiya sila sa kanilang kasamaan. Bakit? Sinasabi ng Panginoon, Sister Inda, na pinapaganda ko ang templo ko. Inaayos ko ang templo ko. Nililinis ko ang aking iglesia, ang aking tabernakulo, para yung mga Israelitang masasama ang ginagawa na marurumi. Para pagpasok nila, Sister Reggie, pakimute, kapatid. Para pagpasok mo sa church, mahihiya ka sa sarili mo. Mahihiya sila sa sarili nila, yung mga Israelita. Kasi ito, patungkol ito sa mga Israelita eh. Pero ganun din tayo, i-apply natin ang universal application yan. Panginoon, ang dami-dami kong kasalanan. Naalala ko, Brother Rocky, may isang bakla na taga kabilang baryo, Sister Inda, pumunta ng church natin sa Maranatha, Maine. Alam mo, simula doon sa entrance, hanggang sa altar, lumuhod yun. Lumuhod siya, umiiyak siya. Naramdaman niya yung kaayusan ng church. He felt the presence of God. He felt the presence, the glory of the Lord. At doon sa kaayusang nakikita niya, naramdaman niya sa sarili niya, I am nothing. Ganun yung gustong ipuntirya ng Panginoon doon. Inaayos ko tong church ko, inaayos ko tong templo ko, para yung mga makasalanan, mahiya sila sa sarili nila. Bakit? Kasi maayos ang papasukan mo eh. Kaya minsan, tatanungin din natin yung ganung pananaw na hindi nakatingin ng Diyos sa suot. Oo nga, hindi nakatingin ng Diyos sa suot, pero wag mo naman laging mahirati ka na galing ka sa palayan, galing ka sa ilog, galing ka sa palengke, tapos pupunta ka ng church, Sister Inda. Pagpunta mo ng church, wala ka sa tamang huwisyo. Naranasan mo na ba, Sister Presi, na pupunta ka ng church, tapos galing ka sa punsyunan? Kaya kami nasa ganitong pastoral, tinuturo sa amin ni Bishop at ni Pastora, pag pupunta kayo ng church, huwag kang padandaan, Brother Rocky. Bakit? Sample, tatayo ko sa unahan, Sister Eva. Tapos, ay, classmate, pwede ba dumaan kayo din eh? On the way ka naman di kayo on the way ka, ikaw dumaan din eh. At mamaya-maya ikaw idumiretso na ng church. Ayun ni Pastora ng ganon. At nauunawaan ko ngayon yun. Kasi pag dumaan ka, sample, ang service mo ay, pupunta ka ng church ay, sample, 10 o'clock. Tapos galing ka sa handaan, Sister Inda. 9 o'clock, 9:30 ka aalis, nagmamadali ka pa. Pagdating mo sa simbahan sa church, pulas na ikaw talagang hangos na hangos. Pagdating mo sa church, wala yung glory. Kaya ang ginagawa ko ngayon, Brother Rocky, linggo ang church, Saturday pa lang pinaplansya ko ng barong ko. Sa Saturday pa lang, Sabado pa lang, pinaplansya ko ng pantalon ko. At ako na mamalansya niyan, Sister Eva. Hindi ko pinapaplansya sa aking kasama sa bahay. Minsan si Sister May. Pero usually akong gumagawa, no? Nakalatag na yan, Sister Milen, sa kama. Para pagdating ko sa linggo, isuot ko na lang siya. Amen ba? Maganda lagi nakahanda yun. Tinuturuan tayo ng Panginoon eh. Gusto ng Panginoon lagi siyang VIP treatment sa'yo. Ayaw niya nung segunda mano mo lang siya. Ayaw niya nung pangalawa mo lang siya. Gusto niya palagi siyang first. Nakukuha niyo mga kapatid, upang mahiya sila sa kanilang kasamaan. Eh pagpasok mo, maayos ang church. Naku, talagang mararamdaman mo yung Panginoon, patawad po. At tayo, nung nagagawa naman natin yung paminsan-minsan.
Okay lang yung paminsan-minsan, Sister Agnes. Pero wag palagi. Amen ba? Yung paminsan-minsan nagawa mo na, wag mo nang ulitin. Kasi sabi ng Panginoon ipaliwanag mo sa kanila upang mahiya sila sa kanilang kasamaan. Kung magkagayon, ilarawan mong mabuti sa kanila ang kabuuan ng templo, ang kayusan ng templo. Ganito. Kaya makikita mo noon, Brother Rocky, ang Panginoon, nagbibigay siya ng special talent, intellect, knowledge sa mga wood carvers. Yung mga nag-uukit ng mga silya, pinapaganda talaga ng Panginoon niya. Nagbibigay talaga siya ng interior designer. At ang Panginoon na nag-i-inject ng knowledge. Bakit? Sister Inda, gusto ng Panginoon perfect. Gusto ng Panginoon maayos ang kanyang templo. Ipaliwanag mo sa kanila, ilarawan mo mabuti sa kanila ang kaayusan ng templo, ang kabuuan ng templo, ang pasukan at labasan. Ipaliwanag mo sa kanila at isulat pagkatapos ang mga tuntunin at kautusan. Kita mo, Sister Eva, yung tuntunin, yung mga ginagawa, yung kautusan. Kasi may mga rituals tayo Yung tuntunin na yun ang rituals ng church. Sample, meron tayong, kaya makita mo, meron tayong program. Meron tayong ganito. Phrasing muna tayo, opening prayer. Tapos, Bible reading. Meron tayong communion. Rituals yun alituntunin yun. Kailangan pinapaliwanag yun. Upang ito ay masunod nilang mabuti. Sister Inda, Diyos ang nagsasalita Kailangan mabuti ang pagkakasunod-sunod. Maayos ang pagkakasunod-sunod yan, mga kapatid. Ito ang tuntunin tungkol sa templo. Lahat ng lugar, Sister Inda, sabi dito ng Panginoon, lahat ng lugar sa paligid nito, sa tuktok ng bundok, ay aariin ninyong kabanal-banalan. Lahat na nasa church, aariin mong banal. Kailangan alam mo yung unholy at alam mo yung hindi holy. Kailangan matutunan natin yun. Ipinapakilala ng Panginoon. Marahil, Sister Inda, isa din sigurong dahilan bakit sabi ng Panginoon, pakita mo yung kagandahan ng templo ko sa kanila para mahiya sila. Could it be that God is also showing the Israelites na itong templo na to maganda, maayos. Pero sabi ng Panginoon, bibigyan din kita ng kaayusan. Aayusin ko rin ang buhay mo. Kaya ako palagi, alam mo, kaya maganda yung trabaho ko, Brother Rocky. I like my job. Kasi Sister Price, pagkamali ko, Attorney, ganito nangyari sa buhay ko Ganito. Alam mo kapatid, sabi ko. Kasi kahit ito hindi natin kapatid, basta nakipag-usap sa akin, tawag ko diyang kapatid. Alam mo, sabi ko sa kanya, ayusin mo yung buhay mo. Ayusin mo yung buhay mo. Mahirap ang magulong buhay, Sister Eva. Galing na ako dun sa magulong buhay. At alam ko yun. Alam ko kung paano maging magulo ang buhay. Kaya ngayon, may mga nagtatanong sa akin, kapatid, ayusin mo yung buhay mo. Ganun ang gustong gawin ng Panginoon sa mga taong magulo pa ang buhay ngayon. Maaari ang iba sa atin o yung mga ibang nakikinig sa online. Maaaring ang iba sa inyo ay magulo ang buhay. But the fact that God is showing you the greatness, the grand entrance, grand exit, the wonders of how majestic a temple should be. Could it be that God is showing you or us na kung paanong inayos ng Panginoon ang templo, paanong nilinis ng Panginoon ang templo, paanong binago ng Diyos ang templo? Could it be that God is telling us that God can restore, kayang ibalik ng Diyos sa atin, sa buhay natin, sa buhay mo?
ang kaayusan, at ang kalinisan. Yung restoration. Yun ang gustong sabihin ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, isulat mo ito. Kaya maganda, Sister Sarah, yung meron kang before and after. Sample, naglulus ka ng weight. Before, 100 kilos. After, Sister Agnes, 80 kilos. Bakit? Para makita mo yung progression. Para makita mo yung transformation. Makita mo yung layo. Kaya maganda palagi, Sister Sarah, yung nakatingin ka, Sister Milen, yung nakatingin ka sa, sample ngayon, magpapasko na, di ba? Alam ko si Jose Marichan kumakanta na raw dyan sa Pilipinas eh. Pasko na ba dyan sa Pilipinas, Sister Eva? May mga parol na ba dyan? Yes, Pastor. Meron na po. Ayan, di ba? Balita ko, sabi ni, kahapon ng mga August 31 kahapon, ng alas 12:30, may nagpost sa Facebook na nakaganon si Jose Marichan sa ano. Sabi niya sa isang Facebook niya, pwede na ba akong kumanta? Si Jose Marichan. Amen ba? Maganda, Sister Inday, yung nagkakaroon ka ng looking back. Yung tinatawag nilang reminiscing. Yung reminiscing, kaya Sister Milen, 7 taon, 8 taon silang hindi nakikita ni Kuya Ronald. Pero, dati-dati, patinda-tinda lang siya ng mga bagay. Hindi naman masama yung pagtitinda at maganda yung pagtitinda. Pero, nakikita niyo yung buhay niya na nagwawalis lang siya ng church, tapos nagtitinda siya ng mga pagkain ng mga bata. Di ba? But now, kasama niya na ang kanyang handsome husbandry, magkasama sila sa isang bansa, kumikita sila ng euro, nakakapaglingkod pa sa Diyos. At ang tawag sa kanya, Sister Inda, sa Italy, hindi Milen, Teacher Milen. Bro mo yun? Teacher Milen. Wala naman akong bachelor's degree in education, pero binago ng Panginoon ang iyong buhay. Kaya pag binalikan mo, Sister Sarah, yung before and after, kaya sabi ng Panginoon, isulat mo. Paano malalaman ang progression kung hindi nakasulat? Kaya mahalaga mga kapatid, nakasulat din ang ating buhay. Nakasulat meron kayong achievement profile. Meron kayong scrapbook. Sarah Moreno. Oh. Dati ganito ka lang, tapos ngayon, meron ka ng gasoline station. Rocky Magsino, dating ganito lang siya, pero ngayon ganito na siya. Eva Oriondo, dati ganito lang siya, pero ngayon, gusto ng Panginoon na sa panulat, makikita mo yung layo, yung the distance that God has brought you far. Kaya tama sabi ni Haring David. At lagi kong inaamit yan, lagi kong sinasabi-sabi yan ng kapatid. Hanggang ngayon, I've been in the UK now, London, for the last 18, 19 years na ako rito. Pero pag dumadaan ako kay Rocky sa mga magagandang lugar na hindi ko pa nararating, at kahit narating ko na, minsan kasi nararating mo yun Parang Tagaytay. Pag taga Batangas ka, taga Lemery, ang Tagaytay hindi na maganda sa'yo. Pero pag ikaw ay taga Bicol, taga Mindanao, uy, ang ganda ng Tagaytay. Di ba? Pero sa ating mga taga Batangas, parang si Streba, normal na lang sa akin yan, dadaanan ko yan Pero hanggang ngayon, nasabi ko palagi yan, salamat Panginoon, dinala mo ko sa bansang to. Hanggang ngayon, sinasabi ko yun. Sabi ni Haring David, ang sabi niya, Panginoon, who am I? Who am I, Lord, that you will bring me this far in life? Maganda yung may appreciation sa buhay. In appreciation, in being thankful about God's goodness and greatness in our lives, doon mo lang masasabi na naging mabuti ang Diyos sa akin. I've been to hell. Yes. I've been dead. I was dead. I was blind. Yes. There were many times where I fell. Pero sabi nga ni Haring David, ako ay bata, naging bata, at ngayon ay matanda na. Pero sabi ng Bible, pero ni minsan ay hindi ko nakitang ang mga matuwid ay pinabayaan at namalimos ng tinapay. So pag nakita mo yon, nakita mo yung ganda ng buhay, bagamat marami tayo mga trahedya ngayon o mga sinasabi nating problema, pero sinasabi ng Panginoon i-restore tayo ng Panginoon. Ibabalik ng Diyos sa atin yung mga bagay na nawala.
Yung mga bagay na ninakaw ng kaaway, na wala sa atin. Pero ibabalik ng Panginoon yan. God is going to double you. God is going to give you the double for your troubles. Kung paano ibinalik ng Panginoon kay Job, ang mga bagay na nawala sa kanya. Kung paano ibinalik ng Panginoon kay Jose, kay Joseph, ang mga bagay na nawala sa kanya. Kasi maraming nawala kay Joseph. God is showing you the temple, the greatness of His temple, the order, yung kaayusan sa templo. Upang malaman mo na kung paano inayos ng Panginoon yung templo, ganon din aayusin ng Diyos ang iyong buhay. Ganon din pagagandahin ng Panginoon ng ating buhay. Amen? Ganon. Kailangan kasi yung ganda ng buhay, alam mo, pinagsisikapan din yan. Ipinagpipraise sa Lord, Sister Agnes Novero. Yung ganda ng buhay, pinagpipraise sa Lord yan. Panginoon. Kaya ako, Sister Agnes Novero, hindi ko alam kung ginagawa niyo to, Sister Eva. Yung every morning, Sister Pressy, yung bahay ninyo, every morning, bubuksan ninyo palagi. Sister Inda, iimbitahan mo palagi ang mga magagandang bagay. Halika, kasaganaan, pagpapala, kagalingan, health, wealth. Wag lang, kasi ang ibang tao, alam mong ibang mga Kristiyano, mali ang kanilang prayer, Sister Sarah. Tapos na ako mga kapatid, last 4 minutes sa aking clock. May nakita akong post na okay lang na wala, basta ako ay na kay Lord. Okay lang daw silang mahirap. Parang gano'n ang sinasabi niya, Sister Linda, gano'n ang pagkakaintindi ko eh. Na, hindi ko matandaan yung eksaktong praise, pero ang pagkakasabi niya parang, okay lang na ako ay salat, basta ako ay malapit kay Lord. Parang gano'n. Pero hindi. It is now contradictory, and it falls foul to what Jesus said in John 10:10. John 10:10 is clear. Jesus said on John 10:10. Ang sabi ng Panginoon sa John 10:10, buksak natin, Sister Eva. John 10:10 quickly. Ang sabi ng Panginoon sa John 10:10, I have come to give you life. Ayaw ng Panginoon na mayaman ka lang sa espiritual. Ayaw ng Panginoon ng gano'n, Brother Rocky. Sabi ng Panginoon, John 10:10. Sister Eva, John 10:10 is clear. The thief cometh not. Yung kaaway ay dumarating but for to steal, magnakaw, to kill, and to destroy. But Jesus said, I have come that you might have life. Sister Inda, yes, maganda yung malapit sa Diyos. Pero hindi ako naniniwala sa prinsipyo na ayaw ng Diyos na maging maganda ang buhay natin. Maging mayaman ang buhay natin. Kaya pag nag-iimbita ka, Sister Inda, bubuksan mo, Brother Rocky, ang pintuan mo, halika, kasaganaan. Halika, pera. Imbitahan niyo ang pera. Bakit naman Kristiyano, Sister Agnes, sabi, ay mukhang pera yan. Eh bakit? Sino bang ayaw magmukhang pera? Ikaw ba, hindi ka mukhang pera? Lahat tayo mukhang pera. Sister Eva, pag sweldo na, nangunguna-nguna sa ano talaga, sa pila, pagkukuha na ng sweldo sa ATM. Lahat tayo mukhang pera. At iniimbitahan talaga yan. Pinag-uusapan yan. Ipinapanalangin sa Lord. Halika pera, kwarta, halika. Magandang buhay. Masaganang buhay, Sister Eugenia. Ano pa? Kagalingan. Yung aking mga doktor na anak, halika, Dr. Sean Magsino. Attorney Shikaina Magsino. Amen ba? Yung anak ni Sister Charmaine, pagbukas mo. Amen ba? Attorney Alcantara. Paging Dr. Novero, Ward number 22. Minsan binibiro ko ang aking mga anak, Sister Milen. Jewel Magsino, court number 25, please. You have to see Judge blah blah blah. Daddy, why are you calling me a lawyer? Because I want you to become. You have to invite. You have to make that kind of profession. Kailangan nagpo-profess ka, kailangan meron kang pronouncement, meron kang benediction sa mga anak mo, mga kapatid. That's how God showed the temple to Ezekiel. Ipinakita ng Panginoon yung grandioso ng hotel, ng simbahan ng iglesia. Upang makita ng mga taga-Israel na kung gaano kaganda itong iglesia na ito, ganun din ang ganda ng buhay na ibibigay ng Diyos sa atin. Subukan niya, mga kapatid. Every day,
Tawagin mo yan, Sister Eva, yung mga anak mo. Sino nga bumasa natin, Sister Eva, kanina yung anak mo, si Sister, ano ba yun? Nicole po. Sister Nicole. Sister Nicole, what do you want to become when you grow up? Sister, nandiyan ba Sister Nicole? O tulog na siya? Dito po. Sister Nicole, anong gusto mo paglaki? Paglaki mo? Businesswoman. Anong business ang gusto mo? Mga damit. Damit, ano, ukay-ukay o ready-made? Kasi maraming damit, Sister Sarah, may mga damit na nabibili sa ibang bansa, ukay-ukay yon. May mga ukay-ukay queen, baka, Shika, anong pangalan mo nga? Anong pangalan nga, Sister Eva? Nicole po. Nicole Oriondo, ukay-ukay queen. Alam mo, sabi ko sa inyo mga kapatid, kaya niyong gawin yan. Yung nakikita kong ating mga kamag-anak dyan, Brother Rocky, meron tayong mga litsunan ng manok. Imbitahan niyo yung mga customer. Hali kayo mga customer. Pumasok kayo dito. Tawagin niyo mga anak ninyo, whoever you want them to become. Sister Eva, tawagin mo yan. Businesswoman Nicole Oriondo. Or pwede mong tawagin na millionaires. Millionaire Sean Magsino. Tycoon. Or magnate. Yan. Sister Sarah. Anong anak mo? Anong pangalang anak mo, Sister Sarah? Scarlett po. Ano? Scarlett. Scarlett. O yan. Engineer, scientist, Scarlett. You see mga kapatid, naniniwala ako, Brother Rocky, na sa church natin sa Maranatha, maraming lilitaw dyan ng mga governor, congressman, senator, president of the Philippines, leaders, lawyers, doctors, top achievers of our time. But you need to believe on that. You need to believe your children. Tell them that you believe them. Tell them that you trust them, that you believe in them. Trust them that you trust God, that God will do something amazing. Your line, your bloodline, Brother Rocky, has the propensity to become the top achievers of our time. Maganda yan, anak. Lalampasan mo, nalampasan ni Daddy. Ganito ang nalabot ko sa buhay, but I believe, anak. Malayo ang mararating mo. Anak, naniniwala ako sa Panginoon. Una sa Panginoon, pangalawa, naniniwala ako sa iyo. Magtatagumpay ka. And when you do that, nagkakaroon ng full confidence ang mga bata. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah mga kapatid. Back to you, Sister Eva. Thank you po. Baka si Bishop at si Pastor may sasabihin kung meron silang gustong idagdag. Okay, maraming salamat po at purihin po natin ang Panginoon sa kapusugan at kalakasan ng ating espiritu ngayong gabing ito at sa paggamit po sa buhay ng ating mga tagapanguna at kay Pastor Lindo Ben Magsino. Maraming salamat po. So, tinatawagan